Okay, hello mga kapisda. At yung video na to para sa nag-comment kasi nagpapagawa siya ng video. At ang comment niya, Boss, newbie here. Baka pwede ka gumawa ng bid para naman sa Glopis Tetra at mga tips. Thanks. Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and peacekeeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Guys, gaya din ng ibang mga isda, madali lang naman alagaan ang mga Glopis Tetra. Ang una nyo lang kailangan gawin, mag-set up muna kayo ng aquarium. Huwag muna kayong bibili ng isda. Kailangan makapag-set up muna tayo, then lagyan na natin ng mga filter or yung tinatawag na oxygen. Pero ang kailangan kasi talaga ng mga isda ay yung tinatawag na dissolved oxygen. Kahit air pump lang siya or kahit water pump, pwede na natin gamitin yon sa mga Glopis Tetra. Gaya dito, meron akong 50 gallon na sinet up. Mga 1 week na rin to, then pwede ko na siyang lagyan ngayon ng mga Glopis Tetra. Then nabilis yung pag-cycle nito kasi yung mga filter na ginagamit ko galing sa ibang aquarium at fully cycled na. Kaya yung ibang mga beneficial bacteria na nandito sa filter na luma, napunta na dito sa tubig. Kaya goods na to, hindi na siya mabilis dudumi. Then halimbawa naman mga kapisda, nakapag-set up na kayo, goods na yung tubig, then bibili na tayo ng isda. Pag nakabili na kayo ng isda, gaya dito, so yan, meron akong bagong bili ng mga Glopis Tetra. Kaya lang, kulay red lang at kulay yellow yung nabili ko kasi wala nang available. So yan, ang gagawin natin, kailangan i-acclimate muna natin sila. Yung tinatawag na pag-acclimate, kailangan ipapatong muna natin yung isda dito sa ibabaw ng aquarium para hindi sila ma-water shock. Para halimbawa, yung tubig kasi sa plastic, para yung tubig sa aquarium, magkapareha sila bago natin ilagay. So yun yung tinatawag na pag-acclimate. Hintay muna tayo kahit mga 30 minutes. Then after 30 minutes mga kapisda, pwede na natin pakawalan yung mga isda natin na Glopis Tetra. Pero wag na natin isasama yung tubig na galing sa plastic. Pwedeng may mga dala pang mga parasite yun para hindi na kumalat dito sa bagong aquarium natin. Guys, yung mga ganitong Glopis Tetra, tinatawag sila na mga egg layer. Madali lang naman sila i-breed. May mga nagbi-breed na rin ito. Egg layer, ibig sabihin, nagda-drop sila ng egg. Hindi kagaya ng iba ng mga life bearer. Kumbaga, yung life bearer kasi, kaya ng mga gapi, molly. So, yan. Paglabas ng anak nila, isda agad. Pero itong mga Glopis Tetra, nangingitlog muna sila. Then, pwede rin siyang haluan ng iba pang mga isda na gaya rin ng mga egg layer. Gaya ng mga angel fish, hinahalo ko rin sila dito. Mga tiger barb, yan, mga rosy barb. Then yung iba pa ng mga egg layer. Basta yung hindi lang lumalaki. Sa mga nagtatanong din, kasi merong nagtanong na kung pwede raw bang isama dito yung dragon fin. Kung maliit pa lang yung dragon fin or yung bichir, pwede pa nating isama dito sa Glopis Tetra. Pero kung malaki na, makakain lang yung mga Glopis Tetra natin. Kasi yung mga bichir or yung tinatawag na dragon fin, kumakain yun ng mga isda. Guys, mapapansin nyo dito talagang ibang tignan yung mga Glopis Tetra sa mga aquarium natin kasi nga, makukulay sila. Kaya nga lang, dalawang kulay pa lang yung nabili ko. Pero soon, pag may nakuha pa akong ibang kulay tulad ng kulay green, blue, tsaka purple, sasamahan ko pa rin to. And mga kapisda, ang Glopis Tetra, sa mga nire-recommend or yung pinaka-recommended na Glopis Tetra or yung bilang ng Glopis Tetra, isang Glopis Tetra per 1 gallon lang. So kung halimbawa 5 gallon, dapat 5 Glopis Tetra lang. So dito, 50 gallon to. Ang dapat lang dito, 50 pieces na Glopis Tetra. Pero kung mapapansin nyo, 100 pieces, pero pumwede pa. Dapat 50 piraso lang. Dahil yan, kaya ako napagpwede, naglagay pa ako ng iba't ibang mga filtration nga. Gaya nito, meron ditong submersible water pump na filtration. Then dito, meron pang top filter. Then dito sa may ibaba naman, meron pang isang sponge filter na ginagamitan ng air pump. Kaya mas maganda yung filtration. Kung mag-a-add kayo ng isda, mag-a-add din kayo ng filtration kasi
Pag maraming isda, mabilis dudumi, magkakasakit yung mga isda natin. Okay, so yun lang naman mga kabisda, no? Sana nasigot ko yung co-hobbyist natin na nag-comment. At kahit late ko na na-replyan, medyo naging busy kasi saka naubusan ako ng Glopis Tetra. So yun, sana nasagot ko yung co-hobbyist natin. And guys, kung may mga tanong pa kayo, paki-comment na lang din dyan at pwede ko ring sagutin batay sa napag-aralan at na-experience ko na rin. And guys, kung hindi ka pa nakapalo, paki-follow na rin para ma-update ka pa sa susunod ko pang mga video. Guys, lagi lang natin tatandaan na panatilihin nating malinis yung tubig natin sa aquarium para yung tubig na ang mag-aalaga sa mga isda natin. Okay mga kabisda, hanggang dito na lang muna and happy fish keeping!